pag-asa mo. Ako'y nananalig sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus, mabuhay ng tapat sa'yo. Gamitin mo ako,
One, two, one, two. I am free.
Nag-enjoy ba kayo? Sino rin yung gusto nang umuwi? Ngayon, ayaw nyo naman umuwi. Nung isang araw, ang daming gusto nang umuwi. Sino rito ang kararating lang ngayon? Ngayon na kayo dumating. Ngayon ba? Kararating lang ngayon. Wala. Kagabi. Wala. Sipin mo na, andito kayo, dumating kayo kagabi, pero wala kayo dito. Kung na dumating kagabi, salamat sa inyong Panginoon. No? Pagdalo, ano po yung iba, ay hindi pinayagan, pero ngayon pa lang kayo nakaten. Hindi kayo nakaten yung Lunes, pero salamat sa Panginoon dahil hindi nyo hinihan yung buong camp na hindi kayo maka-attend. No? Alam ko, ang Panginoon ay may plano sa iyo, kaya kayo naandito ngayon. Hindi dahil na-invite kayo, o kaya na-inganyo kayo, o dahil gusto nyo ma-experience ano ba yung camp na yun. Bago pa kayo umuo, nakaplano na sa Diyos, na itong camp na ito ay makaka-attend ka. At linano na ng Diyos kung anong gagawin niya sa iyo ngayon dito sa camp. Bago pa kayo umupo, kami nung mga NYDC staff,
nagtatanggihan na kami sa pagsasalita rin. Iba naman, magsalita. Iba naman. Pero, wala tayong magagawa. Kami pa rin ang nalagay. Pero may layunin ng Panginoon kasi alam ng Diyos na attend ka at nais kang abutin ng Diyos. Amen? Yun ay dahil mahal ka ng Diyos. At nais kang ngayong araw na to, ngayong linggong ito, nais kang punuin ng Diyos. Yung mga bagay na wala sa buhay mo, yung mga bagay na kulang sa buhay mo, gusto ng Diyos na ma-discover mo ngayon. Yung mga bagay na umaagaw, yung dapat sa'yo, nais ng Diyos na malaman mo kung ano yun, para yung buhay mo ay maging kompleto. At walang ibang pwedeng kumompleto sa iyo kung hindi ang Diyos. Amen? Walang ibang kumompleto sa iyo. Pero ngayong umagang ito, bago tayo magsimula, tumayo muna tayong lahat. Meron tayong gagawin. Una, tayo na lahat. Tayo lahat. Unin niyo muna yung Bible niyo. Pero hindi muna natin bubuksan. Meron tayong ipag-pray. Ipag-pray natin si Pastor James Lee. Si Pastor James Lee ay may naramdaman. Hilingin natin ang pagpapagaling ng Panginoon. Meron pa tayong ilang araw na naandito, mainit ang panahon. Let's ask God for miracle na siya ay dipuli ng Panginoon ngayon. Alisin ng Panginoon yung kanyang sakit. At siya ay speaker mamaya. Siya ay bigyan ng Panginoon ng kagalingan. Alam ko, ang Diablo ay gagawa ng paraan para yung mga bagay, yung mga tao na nais gamitin ng Diyos ay mapigilan niya. Pero walang sino mang pwedeng tumigil sa plano ng Diyos. Amen? Tayo lahat ay nalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa pangalan ko ni Kristo Jesus, sa dulo ni Kristo Jesus na nagawin sa kanila Kalbaryo, kami ay lumalapit, Panginoon, na dumudulog sa iyong panan, Panginoon. Inilalapit po natin sa iyo ang aming pastor, si Pastor James. Na ngayon ay gano'ng karamdaman. Panginoon, yung anumang bagay, yung mamaga sa kanyang lambunan o sa bandang tinig, Panginoon. I pray in Jesus' name. Mag-perform ka ng bira ng walang. Ipuin mo siya, Panginoon, sa kanyang kinalalang ngayon. At idampihin mo ang iyong mapagpagaling na kamay. In the name of Jesus. At hinihingi po namin na ikaw ang maling bangon, Panginoon, ang alis ng kanyang karamdaman. Hinihingi ko sa iyo, Panginoon, na huwag mo hayaan ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay makapanaig sa inyo. Malangin ko sa iyo, dakilang Diyos, yung oras mo ito. Maging yung kanyang mga gamot na iniinom, Panginoon. Bigyan mo ng bisag sa pangalayin, Panginoon. Hinihingi po namin sa inyo na anumang infection o anumang sanhi ng karamdamang yun. Pinuutusan namin sa pangalan po ng dugo ni Kristo na umalis. Panginoon, ang iyong dugo, ang kanyang lumob sa kanya at bumalong, Panginoon. At ang magalingan nagmumula sa iyo, Panginoon, ay makakampan ito ng Diyos. Right now, Lord, in Jesus' name, Amen. Manatili tayo nakatayo. Open your Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 5. Babasahin po natin. Babasahin ko muna sa verse 1, tapos jajak tayo dun sa dalawang verse sa Bible na text natin ngayon. No? Deuteronomy chapter 5, verse 1, tapos yung 32 hanggang sa 33. Nakita niyo na ba mga kapatid? Amen? Sa likod ba nakita niyo na? Amen! Nakita niyo na? Baka naman amen kayo, wala naman kayo hawak na Bible na amen lang, amen. Nakita niyo na. Makikiyan kayo. Okay? Ito ang sabi, Moses called the people of Israel together and said, "Listen carefully, Israel.
Hear the decrees and regulation I am giving you today, so you may learn them and obey them. Gusto natin doon sa text natin kanina. So Moses told the people, you must be careful to obey all the commands of the Lord your God, following His instruction in every detail. Stay on the path that the Lord your God had commanded to follow. Then you will live long and prosperous life in the land you are about to enter and occupy. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita, tayo po lahat ay nangyayang muli. Panginoon, ikaw po Panginoon ang bigay ng pagkaunawa sa iyong salita, Panginoon. Ipahayag mo ang iyong kalooban, bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhang nagmumula sa iyo upang ang iyong salita na bilang Diyos ay aming maunawaan. At ang kalooban mo ay nasa pinaglaman mo. Kaman, Panginoon, ay mga kapastoran, mga Bible school students, mga young people, mga magagawa sa church. Lord, I pray na masan mo ang puso natin, Lord. Tago mo po ako sa likod ng iyong krus, lumubad mo ako ng iyong pananadugo, balutin mo po ako ng iyong kapangyarihan ng mga. Ang kalooban mo ang siyamahayan sa pangalan po Jesus. Amen at Amen. Purihin ng Panginoon. Regarding guardrails, pahalagahan mo yung mga bagay na ilinagay ng Panginoon sa iyo. Yung guardrails po ay ibinigay ng Panginoon. Guardrails was given so that you will have no excuse. Nakikita niyo ba yun? Ito. Yan, guardrails. Alam niyo, pag nakita mo yung guardrails na ilinagay sa kalsada, wala ka ng dahilan. Kasi naman, lumampas ako sa kalsada eh. Bakit ka lalampas? Nakita mo ba na andun ba yung mga harang? Okay? Meron ang Panginoon na mga bagay na ilinagay sa buhay natin. Una, magulang. Obey your parents in the Lord. May mga pastor na itinalaga sa inyo. Okay? Sabi naman na nakasulatan, tayo ay pasakop sa kanilang merong kapangyarihan sa inyo. Okay? Yung mga ilinagay ng Panginoon, yung mga ibinigay ng Panginoon na pastor, na makapagpapaalala sa inyo ng mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay niyo. Kaya lang ang malaking problema ito. Pagka kayo pinapaalalahanan ng inyong pastor, lalo na yung pinapaalala sa inyo at yung bagay na sinisita sa inyo ay masyadong personal na gusto mo, feeling mo, pinipersonal ka ng pastor. Mga kapatid, pakinggan mo. Kung ikaw ay pinagbabawalan, kung ikaw ay pinagsasabihan, kasi kami mga pastor, responsibilidad namin na paalalahanan yung mga tupang ibinigay sa amin ng Panginoon. Amen? Huwag sasama ang loob nyo. May binigay ng Panginoon. Ano pa? May binigay ng Panginoon na mga counselors sa paligid. In the multitude of counselors, there is safety, sabi ng banal na kasulatan. Kaya may binigay ng Panginoon, yung mga tao yun, para magbigay sa inyo ng paalaala, para wala kang maging excuse. Kasi kaya ako nagkaganito. Kasi ito ang dahilan. Ganito kasi. Para wala kang excuse, kaya ibinigay ng Panginoon yung mga bagay na yun. Kaya meron camp, alam niyo kung bakit? Para at least 2 beses sa isang taon, mapaalalahanan ka. Bago maubos, mapaalalahanan ka. Kaya nga mga kapatid, pag in-insist mo ng in-insist, yung gusto mo, wala nang magagawa yung guardrails. Naandun yung banal na Espiritu. Andito ang salita ng Diyos. Ang Diyos mismo nangungusap sa iyo. Pero pag disregard mo lahat ng yan, hindi mo pinahalagahan yan, walang mangyayari. Walang magagawa ang Diyos. Ang tanging pwedeng tumira sa iyo ay ang desisyon mo. Kahit gaano magaling,
Yung pastor nyo, kahit gaano magaling yung pastor nyo, kahit gaano magaling yung church nyo, kahit gaano magaling yung musicians nyo, yung praise and worship team nyo, kapag ka yung ginagamit ng Panginoon yung instrument para magpaalala sa'yo, dinidisregard mo, malamang-lamang yung pagpapalang dapat nasa iyo, hindi mapapasayo yun kahit kailanman. Kahit ikaw ay Bible School student, nakikinig ka ba Bible School student? Kahit ikaw ay naka-oo na, kanina nagtaas, nagpapasalamat ako, ang daming nagtasil rito, ang nagpagpuputay, sigawan ko lahat, yay! Kahit nakasigaw ka na, kahit nakataas ka na ng kamay, hindi yun ang basihan. Ang basihan, yung pagsunod mo, sabi rito ng banal na kasulatan, ano? Following His instructions in every detail. Hindi pwedeng mamili. Ang talagang iso, si Dalawo. Diba si Esau, nakaprepare na, pero anong ginawa niya? Sabi lang sa Bible, dinispice niya yung kanyang birthright. Anong ibig sabihin? Kinalikuran. Ang daming Bible school student, umuo kayo. The calling of God has no repentance. The calling of God doesn't change. Hindi mo pwedeng, alam niyo Bible school student, ito ang isang bagay, ito kasalanan ito. Ako tinitingnan ko itong kasalanan eh. Ito ay ginagamit ng diablo para lalo kang sirain. Bible school student, makinig ka. Pagka ikaw ay na-disiplina, alam mo muna mong ginagawa, nagko-call center ka. Sa akin, ang tingin ko ron, kasalanan eh. Okay? Pag Bible school student, pag nag-quit ka, pagka-disiplina ka, magpasal ka sa ibang church. Bakit? Una, bago ka na disiplina, alam niyo kung bakit? Kaya ka na disiplina. Unang-unang ginamit sa iyo ng diablo, computer. Subukan mo, basahin mo, tanungin mo lahat ng yan. Unang ginamit ng diablo sa iyo, computer. Huwag mo sa akin sabihin, hindi. Tapos nung nailabas ka, hawak-hawak mo ulit computer. Ang masakit nito, marami ka ng patok. Marami ka ng puhunan. Okay? Tapos, ang gagawin mo, pag malapit-lapit ng enrollment, didikit ka sa church na yun. Hoy, lumalapit na naman, praise the Lord. Ang tanong, may natutunan ka ba nung nadisiplina ka? Eh, sabi ko nga dun sa mga dapat pag kami nadidisiplina, itapon sa malayong church. Yung ba makapag-pray ka, hindi yung sinong kakausapin mo, hindi naman ang Diyos ang kausap mo sa computer. Eh, pastor, nagdi-devotion naman ako. Talaga, bago ka ma-set out, nagdi-devotion pa o hindi? Nagdi-devotion ka pa rin. Alam mo yun ang nangyari sa mga Israelita. Alam niyo kung bakit? Kung bakit ang mga Israelita, yung mga older generation, alam niyo, huwag sasama ang loob ng mga kapatid. Huwag sasama ang loob. Mga young people ngayon, huwag sasama ang loob. Pinag-aaralan natin ng Bible. Ang problema ng older generation ng Israelita, yung lumabas sa Egypt, kapareho ng generation natin ngayon. Yung older generation na yun, yung younger generation, kay Joshua na yun eh. Yung older generation, ito yung kasama ni Moses. Yung older generation, pag tinignan mo yung problema nila, titignan nyo, magbukas-bukas tayo ng Bible ano. Deuteronomy, Exodus. Exodus chapter 12, verses 31 to 32, o 31 to 36. And Pharaoh, ito yung time na paalisin na sila. Nung paalisin na sila, nagkaroon na ng anong tawag nito, yung mga plagues, and then finally, nagkaroon na ng yung pagdaan ng angel of death. Namatay, ang dami namatay lahat ng panganay na lalaki, namatay pati yung panganay na lalaking hayop nila nagkamatayan.
Tapos, ang sabi ng Panginoon sa kanila, okay, tinawag sila ng Panginoon para umalis. Tandaan nyo, tinawag sila ng Panginoon. God delivered them. God rescued them. Inalis sila ng Panginoon doon sa lugar na yun kasi gusto sila ng Panginoon dalahin doon sa promised land, to the land of blessing. Pero anong ginawa nila? Sa halip na yun ang ginawa nila, ang unang ginawa nila, maganda yung, ang ganda ng ginawa nila. Ang una, sabi dito, sabi ni Pero sent for Moses and Aaron during that night, sabi niya, get out. He ordered, leave my people. Take the rest of Israel with you. Go and worship the Lord as you have requested. Ang ganda, pati yung Pero. Pinayagan na sila, sige, alis na kayo. Sige, pumunta na kayo. And then, ito pa ang pinakamagandang nangyari, ano? All the Egyptians urged the people of Israel to get out of the land as quickly as possible, for they thought, we will all die. Sabi dito sa verse 34, the Israelites took their bread, okay, may pagkain sila, at sabi dito sa verse 35, and the people of Israel did as Moses had instructed. They asked the Egyptian for clothing, articles of silver and gold. And the Lord caused the Egyptian to look forward favorably for the Israelites. And they gave the Israelites whatever they asked for. So they stripped the Egyptians of their wealth. Isipin mo, no? Umalis sila sa Egypt. Nakikinig ba kayo sa likod? Andun sila ngayon, palabas na sila, ang dami nila. Dala nila yung loaded sila. Meron silang ginto, meron silang silver, meron silang pagkain, lahat ng pag-aari na andun. Lahat ng mga alagang hayop, dala-dala nila. Ibig sabihin, kung anong meron sila, wala na silang hahanapin pa. Lumakad sila sa wilderness. Pagdating sa wilderness, linagyan sila ng Panginoon ng pillar of fire. Para magsimula yung clouds at saka yung pillar of fire. Binigay yun ng Panginoon para makita nila, yun yung pagpapakita ng Panginoon na yung presensya niya ay nasa kanila. Pero alam niyo yung pinakamahirap sa lahat? Makinig kayo mga kapatid, na kontento na sila. Sabi ng Panginoon, be strong and be very courageous. Palagay ko lang, bakit pa ako makikipaglaban? Bakit pa ako makikipag-away para makuha ko yung promised land? Bakit pa kailangan namin kalabanin yung napakaraming tribes doon? Meron pang mga gulayan doon, may mga giants pa. Bakit pa kami flowing between milk and honey? Bakit pa? Meron naman ako meron kaming ginto, meron kaming gold, may pagkain kami, meron kaming royal food, may quail kami, may mana kami, may tubig kami, meron kaming bubong, meron kaming ilaw sa gabi. Kompleto na, dito na lang kami, kagaya ng maraming Bible school student, dito na lang. Bakit pa ako babalik? Okay na dito, napoprovide na yung pangangailangan ko. Bakit pa ako kinakailangan sumunod? At bumalik sa Panginoon, ang isa sa dahilan kung bakit maraming Bible school student, kung bakit maraming pagkakataon sa mga young people, hindi nyo nakukuha yung blessing mo. Kasi nakokontento ka na. Meron din naman ako nito eh. Bakit pa ako susunod sa Panginoon? Nagpo-provide yung pangangailangan ko. Komportable ako rito. Hindi pa tungkol sa komportable ang usapan. Ang tanong, naandun ka ba sa lugar ng pagpapala ng Diyos? Kasi nagkamatayan sila, hindi sila nakapasok sa promised land ng Panginoon. Alam niyo ang pinakamalungkot sa lahat? Mga young people, ang pinakamalungkot sa lahat, mga Bible school student, pinakamalungkot lahat, sa aming mga pastor, kapag kami, yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin nagawa. Pastor, mahirap, hindi madali yung ginawa ni Kristo sa krus. Amen? Hindi madali yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya kung tayo susunod sa Panginoon, matutunan natin
tatlong bagay kung paano natin pahahalagahan ang salita ng Diyos. One, sabi rito sa binasa natin kanina, doon sa Deuteronomy, ang unang sinabi ng Panginoon, listen carefully. Listen carefully. Listening is absorbing and accepting information about God. Okay? Pag sinabi natin listening, it means absorbing and accepting information about God. Anong sabi sa Deuteronomy chapter 5, verse 6? Sabi dito, kung may Bible kayo, samahan niyo akong magbulat ng Bible. I am the Lord, your God, who rescued you from Egypt, the place of your slavery. Alam mo, pinaka-climax para siya ay makalaya doon? Yung Passover. Alam niyo, pinaka-climax doon, para sila'y makalaya, para sila'y papakawalan. Alam niyo kung ano yung Passover. Dadaan yung angel of death. Pero sabi ng Panginoon, pagka nakita ng angel of death, dun sa poste ng inyong pintuan, yung dugo, I will pass over you. Kaya alam nyo dito mga kapatid, unang-unang kailangan mo para ikaw ay maging matagumpay, para hindi ka makapahamak. You need the blood of Christ in your life. Kailangan mong maligtas. Wala kang magagawa without Jesus. Wala kang pwedeng ipalit sa Diyos sa buhay mo. Sabi rito sa verse, sa susunod na talata, sabi rito sa verse 7, you must not have any God but me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Alam niyo mga kapatid, the truth is, hindi ka kailangan ng Diyos, pero mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi ka kailangan ng Diyos. Diyos siya eh. Nag-exist siya from eternity. Ang tao ay magkakasala. Kahit alam ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ng tao ay ang dugo ni Kristo Jesus, nilikha pa rin niya ang tao kasi mahal ka niya. The truth is, hindi ka kailangan ng Diyos, pero mahal ka ng Diyos, kailangan mo siya. Kailangan mo ang Diyos. Dito sa bagay na dito sa talatang dito sa ating pag-aaralan, makikita natin na dapat ang ating Diyos, sabi rito, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. You shall have no other gods before me. Tingnan niyo yung sa verse 7. Wala kayong magiging ibang Diyos-Diyosan. Pag sinabi natin wala magiging ibang Diyos-Diyosan, wala dapat siyang kapalit. Paano mo gagawin yun? Make God first in your life. Paano mo pahahalagan? Listen. Make God first in your life. Paano mo gagawin? Recognize what is taking place, what is taking His place in your life. Anong maagaw sa pwesto ng Diyos sa buhay mo? Sabi sa verse 7, wala dapat daw maging Diyosan. Anong ibig sabihin ng God? Yung small God. A God, ano ba yan? Ting! A God, basahin nga natin mga kapatid. Ready? Begin. A God is a God is whatsoever people use as a driving force in your life. Kapag ka dyan sa relationship mo yan, ang nagtutulak sa'yo para gamitin mo yan, gawin mo yan. Ang nagtutulak sa'yo para hindi mo bitawan yan, kahit alam mong mali yan, Diyos-Diyosan yan. Yung trabaho yan na naglalayo sa'yo sa Panginoon at hindi mo mapitaw-bitawan, kasi yung pamilya mo kasi kailangan to ng pamilya mo, Diyos. Minsan sinasabi natin trabaho, pero ang totoo nun, ang dinodyosan mo, yung ginagawa mong dahilan para gawin mo yung bagay na yun. Marahil, yung last, yung pagnanasa, yung bagay na gustong-gusto mo. Sabi ng Panginoon, you must not have any God
but me. Huwag mong hayaang merong mag-agaw ng lugar ng Diyos sa buhay mo. Second, renounce this substitute God as unworthy of your devotion. Renounce mo. Tanggihan mo, itakwil mo, yung bagay na umaagaw. Renounce this substitute God as unworthy. Panginoon, hindi ito dapat mag-occupy ng lugar sa puso ko na dapat ikaw iyon. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Meron ba sa puso mo ngayon na umaagaw ng lugar ng Diyos? Meron ba? Recognize mo. And then i-renounce mo. Walang anumang bagay ang pwedeng umagaw, mag-substitute sa lugar ng Diyos sa buhay mo. Walang magagawa yan sa buhay mo. Wala kang pwedeng ipalit sa Diyos. At pagkatapos nun, mas aayusin mo ng buhay mo. Sino mang ipagpapalit mo sa Diyos sa buhay mo, sisirain niya ng buhay mo. Iyan man ay isang relasyon. Iyan man ay trabaho. Iyan man ay pangarap mo. Ano man yan, pagka ipinagpalit mo yan sa Diyos, sisirain yan ang buhay mo. Ilalayo ka yan sa lugar ng pagpapala ng Diyos. Hindi mo makikita yung i-prepare ng Panginoon sa buhay mo. Renounce the substitute God as unworthy of your devotion. Number 3, ask God for forgiveness. I-recognize mo, Panginoon, nagkamali ako. Na andito ka, nakikinig ka, ay salamat, nakalampas na sa number 2. Nakalampas na sa number 1. Number 3 na, malapit na. Matatapos din yun si Pastor. Pag nakatapos si Pastor, wow, lusot na naman ako. Isa na lang ang lulusutan ko. Mamaya na lang. Mamaya gabi. Pagkatapos, okay na naman. Pwede mong palampas-lampasin yan. Pwede mong ibabad yung sarili mo dyan. Pero sasabihin ko sa iyo, hanggat hindi mo kinakatagpo ang Diyos sa lugar na nais ng Diyos, hindi mo makukuha ang pagpapala ng Diyos. Ask God for forgiveness. Hindi ka ba sa pangal, patawarin mo po. Recognize mo yun. Ano ba yung bagay na yun? Tingnan mo at sabihin mo, Panginoon, hindi po ito karapat-dapat, Panginoon. Patawarin mo, pinayagan mo ito mag-occupy ng lugar mo. Panginoon, alam kong mali. Patawarin mo po ako. Hanggat hindi mo ina-admit yan, hindi ka makalalayan. Hanggat pinapayagan mo yan, hindi ka makakalaya dyan. At ang mangyayari sa iyo, kapatid, alam mo ito? Yung pagpapala ng Panginoon, yung kinabukasan plano ng Panginoon. Ang pakiramdam mo ba, yung trabaho yan, dadalahin ka dyan sa kalooban ng Diyos. Yung umuha mo yan ngayon. Kaya nga yung iba rito, ang tagal na eh. First year. So, 4 na taon na, first year pa rin. Kasi iniiwasan yung calling. Tagal ko rin ginawa yun mga kapatid. 21 years old na ako, hinintay ko pang umabot yung height ko ng 5'4". Hindi na umabot yung 5'4". Aabot na talagang pinagpipilitan mo yung gusto ko. Umabot ako ng 5'4". Pasok ako sa Philippine Military na yung pangarap ko. Sabi ko tama ako sa Philippine. Nakaplano na, sabi ko. Alam ko na yung gusto ko. Pinaplano ko yung buhay ko sa pangarang gusto ko. Alam ko, kinakausap na ako ng Panginoon na matagal na. Pero hindi ako umuo kasi meron akong sariling plano. Maging sundalo. At pag naging sundalo ako, gusto ko sa Mindanao. Nakalagay na sa isipan ko. Gusto ko sa Mindanao. Gusto ko doon sa mga talagang maiinit na lugar. Doon gusto ko.
Ayaw ko yung ano, palakad-lakad lang. Gusto ko dun sa mainit na lugar. Yung bang palaging ano, yung palaging nasa ano kayo, nasa, ano tawag ito, nasa inkwentro. May pagkawakit ka kapag nabito. Yun ang gusto ko eh. Yung bang matatakot ka, parang pag wala kasi takot, parang ano, boring. Gusto mo yung may kaba habang naglalakad ka, yung parang may patala. Saka gusto ko sa Mindanao, maganda nun, gagawa kayo ng ano tawag doon, foxhole, na andun na kayo matutulog, tapos pag kami narinig na kaluskos, puputok ka, 15-30, sweldo na. Tago ka na naman. Tapos mapopromote ka. So, sasabi ko, gusto kong maging ano, gusto kong talagang maging sundalo. Pinayagan ako ng Panginoon, natanggap ko yung application form sa DNA mo, sa application. Pinirmahan mo, tapos in-schedule na mag-e-exam na ano. Salbahi yung mga proctor na DNA mo. Hinabit na yung sukatan. Ang suot kong sapatos, yung susunod na ba yung Reebok, di ba? Yun ang suot ko. Ang taas nun eh. Tapos meron akong 5 medyas. 5 medyas ako. Pagsukat ko sa bahay bago ko umalis, 5. Uy, sabi ko sa tanang buhay sa buhay ko, naging 5 ako. Sarap na ng feeling eh. Kaya kayo, salamat kayo matatangkat ito. Pagdating doon, alam niyo yung ginawa, pinatanggal sa akin sapatos. Pinsan, tanggalin mo sapatos. Sabi ko, nakalimang medyas ako. Yung dala pa nila pastor dati. Yung kulay blue, kulay pula. Di ko alam kung bakit ganun yung mga medyas na dala nila kulay dati. Kulay blue, kulay pula, kulay dilaw. Basta makakapal. Suot ako nun, 5. Ang kapal eh. Kaya yung sapatos kong malaki, sakto. Pinatanggal ulit. Naku. Sabi mo yun. Sobrang talaga. Nag-e-exam na kami doon ha. Tinawag ako, magsusulat na kami. Autista. Dapat, doon pa lang, medyo, hindi snapin ang dating mo. Punta ako, sukat ako na. Sabi ko, ayaw kahit, sabi niya, autista, kahit 2. Saan nila nilagay yung 3? 5 yun eh. Sinukat pala yung bitinikit lang. Tapos pinaasa nila. Wala uwi ako sa bahay. Uwi ako, nataganda ako kayo. Pinag-pray pa ako nila Nok eh. Yung Pastor Gabino. Tapos uwi ako nun. Tanghaling dapat, uwi ako nun. Hindi na wala talaga. Wala talaga ako. Pinahintay ko pa ang tagal. Tapos pagdating pinatigil ng anak, patitigilin ka ng examination permit at saka itong application ng DNA. Pero tapos, makulit pa rin ang sabi ko. Mag-a-ROTC ako. Mag-a-advance ako. Pagkatapos, magpapa-IDs ako. Talagang yung kinukulit-kulit. Pero alam niyo mga kapatid, hindi mo pala pwedeng i-insist yung gusto mo sa Diyos. Pwede kong pinagpilitan yon. Pero kung ako ay nagmatigas, palagay ko, at kung nakapasok ako doon, palagay ko hindi ako nagtagal sa Mindanao. At palagay ko kung ako ay nakapasok doon at naging sundalo, hindi ako naging misyonari sa mundo pag hininalaan ako. Ay dating sundalo yan. Kaya nagpapasalamat ako, hindi ako natanggap ng Panginoon. May danger pa rin yung inaharap namin doon, may panganin pa din. Pero alam niyo isang bagay, yung blessing na natatanggap po ngayon, spiritual blessing, at yung kasayahan, at yung katuwaan na makita yung mga kapatiran doon na nakakakilala sa Panginoon. Ngayon nagpapasalamat ako sa Panginoon, Lord, salamat po kasi hindi ko pinagpilitan yung gusto ko. Kasi kung
maraming masisisi sa akin. Kasi ang dami dapat tao na maliligtas, makakakilala, makakarinig ng Ebanghelyo dahil sa mensahe ng salita ng Diyos. Kaya lang nawala ako. Kaya lang lumayo ako sa kalooban ng Panginoon. Listen! Kung ikaw ay naanggon at alam mo mali yung lugar na kinalalagyan mo o mali yung nag-o-occupy ng puso mo, ask God for forgiveness. 4. Restructure your priorities. Ano ba ang mahalaga sa buhay mo ngayon? Yung personal desire mo o yung desire ng Diyos sa buhay mo? Anong ipagpipilitan mo sa buhay mo? Yung gusto mo o yung gusto ng Diyos? Pwede mong i-insist yung gusto mo pero hindi mo kayang pantayan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Examine yourself daily. That's number 3. Number 5. Examine yourself daily to be sure you are giving God first place. Examine yourself daily. Ngayong naandito ka ngayon sa camp, naandito ka ba? Kaya ka ba naandito dahil may sports bet kang hihintayin? O baka naandito ka talaga dahil gusto ka ng Panginoon katantunin? Ano yung nais ng Diyos sa buhay mo? Number 2, hindi lang learning or listening. Number 2, sabi niya, learn. Learning is understanding its meaning and implication. Bakit ba sila pinalabas ng Panginoon sa Egypt? Okay. Bakit ba sila inalis doon ng Panginoon? Sabi ni Pharaoh, leave my place. Go and worship the Lord. Sabi rito sa Acts chapter 3, get out of the land so quickly. Bakit ba sila pinaalis ng Panginoon doon? Because God wants to bless them. Bakit ka ba niligtas ng Panginoon? Kasi gusto kang pagpalain ng Diyos. Gusto kang pagpalain ng Diyos. At tapusin ko na last week. Obey. Sabi rin sa text natin kanina, you must be careful, verse 32. You must be careful to obey all the commands of the Lord, following His instruction in every detail. Obey all the commands. Obeying is putting into action all you have learned and understood. Putting into action. Ibig sabihin, mga kapatid, pag natutunan mo na ngayon, ang sunod na dapat mong gawin is to put into action. Sumunod ka. Put into action. Kanina, ang dali-daling, sino rito ang pinalaya na? Wow! Yung iba ang sigaw pa, yung sigaw yung kaya na yung table na ba, sino kayo? Sino yun? Ano yung sigaw nun? Ay, bakit? Wow! Sigaw pa yung sigaw eh. Sino dito? Wow! Put into action. Pagka ikaw narinig mo, kagaya nun, maganda yung naisisigaw mo eh, maganda yung nasasabi mo. Pero handa ka ang sumunod. Pinalaya! Sino pinalaya? Sigaw! Pero sino gusto kumalik mo? Alam mo, pinalaya ka na. Ngayon, pero kaya mo ba itong kalikuran? Madali lang naman eh.
Pinalaya ka ng Panginoon. Pero pwede pinalaya ka para pero hindi mo nilalayo. Mamaya-maya, hawak ka na naman. Kapit lang, Lord. Lord, malaya na, kakakbay lang, Lord. Lord, tigit lang naman. Hawak lang naman. Amoy lang naman. Pero malaya na ako, Lord. Put into action. Putting into action all you have learned and understood. Yung guardrail, ito'y binigay ng Panginoon. Yung mga tao, yung mga salita ng Diyos, yung guardrail, binigay ng Panginoon. It was given so that you will have no excuse. Guardrail was given so that you will know the difference between right and wrong. Ano mo na ngayon eh? Kaya lang ang problema mo over you. Handa ka bang sumunod sa Panginoon? Ano yung bagay sa buhay mo ngayon na hindi mo mabitaw-bitaw? Ano yung bagay na hanggang ngayon, yan at yan pa rin ang naglalayo sa iyo sa Panginoon? Ano yung bagay na yan na pumipigil sa Diyos para ibuhos niya yung pagpapalang nakahanda na sa iyo, pero hindi may buhos-buhos ng Panginoon? Kasi ibubuhos na lang sana, ibibigay na lang ng Panginoon sa iyo. Pag kalipas na nilang sandali, andun ka ulit. Ginagawa mo lang yung konting oo para masabi mong sumunod ka. Pero yung tunay na kalayaan, nakatanggap mo na eh. Kaya lang ikaw na lang ang ayaw umalis yan. Pinalaya ka na ng Panginoon. Yung dugo ni Cristo Jesus, kaya nga pinaulit, hindi sila natutuloy. Inalis na sila ng Panginoon sa Egypt kasi doon slave sila eh. Pero dito sa wilderness, hindi na sila slave ng Egyptian. Slave na sila ng sarili nila. Ano umaayusin sa buhay nila? I-recognize mo na ba? Yung ipinagpalit mo sa Diyos, sa pwesto ng Diyos sa buhay. Alam mo ba kung ano? Nais ng Diyos na palayain ka ngayon. Kung ikaw ay malaya, purihin ng Panginoon. Malaya ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan na mamiss mo yung pagpapala ng Diyos sa Diyos. Dakilang Diyos at aming Ama sa oras po ito. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil sa lesson sa buhay ng mga Israelite. Ang dami mga tao na blines mo, Panginoon. Kaya lang nakilang Diyos. Hindi sila natutong sumunod sa Panginoon. Hinihingi ko po ngayong umaga po ito na tumilos na sa puso ng bawat isa. Kausapin mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Habang lahat ng natin nakapipig lahat ng ulit ng Panginoon. Hindi nga po kayo tumayo. Habang lahat ng natin nakapipig lahat ng ulit ng Panginoon. Kausapin mo po. Alam niyo sa Bible, ang daming tao nakamiss ng blessing ng Panginoon sa buhay nila. Yung iba na-enjoy nila pero later on yung blessing na yun, nasayang eh. Si Solomon,
Binigay sa kanya ng Panginoon yung katalino ang kailangan niya. Naging mayaman siya, pero alam niyo, yung lahat ng bagay na meron siya, dahil sa pag-disobey niya sa Panginoon, nasayang lahat yung kanyang United Kingdom naging divided. And later on, na-disperse itong mga Israelita. Si Samson, isang judge ng Panginoon. Ang ganda ng plano sa kanya ng Panginoon, pero ano naging problema ni Samson? Last. Pastor, di ba sa huli naman, nakapaghiganti naman siya, hindi yun yung plano sa kanya ng Panginoon eh. Hindi yun yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Si Saul, kauna-una ang naging hari ng Israel. Kaya lang din-disobey yung pressure ng tao sa paligid niya. Hindi niya ma-resist. Kung anong sabihin, yun ang kanyang ginagawa. Hanggang yung bagay na hindi pinapagawa sa kanya ng Panginoon, yun ang ginagawa niya. And he was rejected. Hinirang ng Diyos na si David. Ilan pa, ito mga bagay na mababasa natin sa Bible. Ikaw kayang mananampalatayang naandito ngayon. Ikaw kayang kabataang naandito ngayon. Paano babasahin ng tao ang iyong buhay? Paano nila babasahin ang iyong buhay? Makakasama ka ba doon sa mga bilang, kagaya nito mga tao mo, na napakaganda ng plano ng Diyos, napakaganda ng ilinaan ng Panginoon sa kanila, pero dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa pag-insist ng gusto nila, na-disqualified sila. Paano mo hahayaang basahin ng tao ang buhay mo? Paano babasahin ng mga young people sa church mo yung buhay mo? Bakit hindi mo payagan ng Diyos na gumawa sa buhay mo? Payagan mo ang Diyos. Sabihin mo, Lord, pinapayagan ko sa Panginoon. Lord, ang dami ko ng ginawa sa buhay ko. May mga malalaki, may mga maliliit ako, Panginoon, na pinagpapalit ko, Panginoon, sa lugar mo na Diyos. Young people, kung meron kang alam sa buhay mo ngayon, right now, in the name of Jesus. Kung may alam ka sa buhay mo na dapat ang nag-o-occupy ng Diyos, pero sa halip na ang Diyos, iba ang nag-o-occupy. Pwede ba? Right now. Right now. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos ang magpalaya sa iyo. I encourage you and I challenge you. Isuko mo sa Panginoon yan. Right now. Pwede pa kailangan niya yan. Habang tayo ay nagkakaroon ng invitation, pwede ko bang iwanan na lugar? Samahan mo ka dito sa akin. Walk down there. Ano ba yan? Samahan mo ako. Panginoon, may nag-o-occupy ng lugar dito sa buhay ko. Willing ka? Yes, God bless. Come on. Huwag mo lang hintayin yung karamihan pang lumapit. Walk down there. Lapit ka lang dito, no? May bagay na nag-o-occupy ng buhay ko. Hindi mo, lapit ka dito sa harapan. Agad kayo dito sa harapan. Come on, dito sa harapan. Kung alam mo, may nag-o-occupy ng lugar ng Diyos, ng pwesto sa buhay mo, sabihin mo, Panginoon. Mapa-Bible school student ka. Mapa-seminary student ka. Pastor ka. Church worker ka. Alam mo yun ang nakakatakot sa amin mga pastor. Pastor na naman ako eh. Pero dun sa aming lugar, alam mo, sa buhay namin, sa ating mga pati sa aming mga pastor, may mga bagay na umaagaw ng place na dapat ang Diyos ang gumagawa.
Laki ng Diyos at ating bigyan mo ng courage. Bigyan mo ng courage sa bawat isa. Habang lahat ng matay na kapigutan ng ulit na ako. Sinasabi mo, Pastor, gusto kong bigyan ako ng Panginoon ng tapang. May mga bagay sa buhay ko. Alam kong pinalaya na ako ng Panginoon eh. Alam kong liligtas na ako ng Panginoon. Pero sa oras na to, alam mo, merong bagay na hindi ako mabitaw-bitawan. Nais kong bitawan ko ito ngayon sa oras na to. In the name of Jesus, nais kong bitawan. Nais kong makalaya sa bagay na ito. When you raise your hand, someone will pray for you. Meron ba? Meron ba? Pakita sa kamay na dito kami sa cloud. Yes, God bless you. Purihin ang Panginoon. God bless you. Purihin ang Panginoon. Meron ba? Just raise your hand. Mga young people, huwag kayong makipanood yung nagtataas ng kamay. Kausapin niyo ang Panginoon. Kayo mismo, makipag-usap kayo sa Panginoon. Anong problema mo? Kamusta yung relationship mo sa Panginoon? Meron ba ba? Okay, pakitaas mo lang. Pakitaas mo lang. Yes, God bless you. Meron ba ba? Purihin ang Panginoon. Meron ba ba? Yes, God bless you. Sa likod. God bless you. Purihin ang Panginoon. Willing man, one day counselor. Purihin ang Panginoon. Pakitaas mo lang. Taas mo lang ang iyong kamay. Taas mo lang ang iyong kamay. Taas mo lang ang iyong kamay. Purihin ang Panginoon. Meron ba ba? Alam mo, nais mong makalaya, nais mong makabitiw. Ikaw man ay babae, ikaw man ay lalaki. Alam mo yung bagay na yan, pagka hindi mo binitawan yan, yan ang sisira sa buhay mo. Pagka pinayagan mo ng pinayagan yan, ilalayo ka na ng ilalayo sa kalooban, sa promise na ng buhay mo. Yan naman yung trabaho, yan naman yung relationship. Ano mang bagay yan? Yan ba ay pride or anong bagay? Last, anything na maglalayo sa'yo sa Panginoon, pag hindi mo binitawan yan, walang magagawa ang Diyos sa buhay mo. Pero ba ba? Will you raise your hand? Yes, God bless you. Purihin ng Panginoon. Taas mo lang, taas mo lang, taas mo lang. Ladies, na-counselor, praise the Lord. Praise the Lord. Pero ba ba? Pero ba ba? Amen. God bless you. Ikaw yung people na lalaki. Andito ka ngayon, meron kang relationship, pero binababoy mo yung girlfriend. Kasi wala naman akong girlfriend, pero binababoy mo yung isipan mo. Gusto kang palayain ng Panginoon. Ang tanong, gusto mo bang makalaya? Gusto mo bang alisin ka ng Panginoon dun sa lugar na alam mo makapagpapahamak sa iyo? Nais ng Diyos. Pero kailangan mo siya payagan. Pero ba? When you raise your hand, pakitas mo na. Pakitas mo na kung meron ka. Okay? Bago tayo magsarap sa panalaki. Meron bang naandito ngayon? In your heart, wala kang katiyakan. Pastor, sinasabi mo, Pastor, hindi ko alam kung ang iligtas. Hindi ko alam kung paano mo pupunta sa langit. Pero kung ako may mahal ng Panginoon, nais kong tanggapin ng Panginoon sa puso. Buksan mo yung puso mo sa Panginoon. Payagan mo ang Diyos na iligtas ka niya. Handa ka ba makaranas ng kaligtasan niya? Kung yan ang prayer mo, will you raise your hand? Will you raise your hand? Pastor, gusto ko tumagal sa Panginoon. Ikaw man ay bisita. Yes, God bless you. Purihin ang Panginoon. Meron ba? Purihin pa. Purihin pa. Meron ba? Pakitas na. Ligtas ka na ba yan? God bless you. Meron ba? Pastor, gusto ko tumagal sa Panginoon. Yes, God bless you. Ay, sinatan. Meron ba? Purihin ang Panginoon. Meron ba? Meron ba? Pastor, gusto ko maligtas. Gusto ko maligtas. Anong desisyon na ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Meron ba? Pero ba, purihin ng Panginoon. Amen. Magkasara na tayo sa panalangin. Meron pa rito na sinasabi ng Pastor, meron akong pinagdadaanan and I need counselor. Kailangan ko makakausap sa akin. Nais ko na may kumausap, magbigay sa akin ng gabay mula sa banal na kasulatan. Ituro sa akin kung anong gagawin ko ayon sa banal na kasulatan. Kailangan ko ang bayan. Kailangan ko ang tagapagbayan. Kailangan ko ang nagkakausap sa akin.
Regulation yan. Meron ba? Yes, God, God. Kinin ba niya ikaw? Meron ba? Meron ba ba? Amen. Meron ba ba? Meron ba ba? Sa likod na yan, God bless you sa likod. Praise the Lord. Amen. Within one day, we come to God. Meron ba ba? Amen. Praise the Lord. Meron ba ba? Meron ba ba? Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Meron ba ba? Let's raise your hand. Pastor, kailangan ko po na may kakausap sa akin. Meron akong pinagdadaanan. Gusto kong may kumausap sa akin. Gusto kong may magbigay sa akin ng payo mula sa banal na kasulatan. Meron ko ba? Can you raise your hand? Alam ko, meron ng kahapon, mga ilang nakaraang araw, meron dito na sabay sa ating mga session, nagtungo ng buhay sa Panginoon. Pero meron dito, alam mo, kinakausap ka ng Panginoon, pero pilit kong pinipigilan. Pilit kong pinipigilan. At sinasabi ko, Pastor, hindi ko pwedeng taliguran, hindi ko pwedeng takasan ang tawag ng Panginoon sa buhay ko. Gusto kong tumugon. Gusto kong tumugon. Kaya willing to follow the Lord in full time service. Pakitaas mo ang iyong pangalan. Pakitaas mo ang iyong pangalan. Pero pa, sa upuan, dito sa harapan. Pero pa, wala pang kumakausap sa inyo. Kung hindi nyo pa nagawa, nagawin yung bagay nyo. Kung wala na, tayo wala na lang. Kayong mga naandyan sa upuan, anong desisyon ang ginawa nyo sa buhay? Hindi natin kayo tinatawag na lumapit dito sa harapan. Gusto natin gumawa kayo ng desisyon sa buhay. Desisyon na magbabago ng takbo ng buhay mo. Yung buhay na nais ng Diyos. Yung buhay, yung plan ng Diyos sa buhay mo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos at aming Ama. Salamat po. Dahil alam po namin ang iyong na yung mga tao na nais mong kausapin ngayon ay pinausap mo. Yung mga tao na nais mong tawagin ay tinawag mo, Panginoon. Kung nais mo matutoy, Panginoon. Pero meron kami, Panginoon, mga kasama sa loob ng gawain ito, Panginoon. Dito sa ating tao. Nansin na, Panginoon, sa halip na makipag-wrestle, Panginoon, kagaya ng ginawa ni Jacob, Panginoon, sinabi niya, Panginoon, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagkapan. Panginoon, meron dito mga young people nakikipag-wrestle dahil gusto nilang kumawala sa iyo, Panginoon. Gusto ka nila, Panginoon, talikuran, gusto ka nila, Panginoon, huwag bigyan ng lugar, Panginoon, sa buhay nila. God in Jesus' name. Kahabagan mo itong tao ito, Panginoon. Kung meron ganung tao ngayon dito, dahil ng Diyos, na pilit niyang nilalabanan, Panginoon, yung pangungusap mo, in the name of Jesus, Lord, kahabagan mo itong tao ito. At kung siya, Panginoon, ay natisod sa napakaraming bagay, Panginoon, ngayong oras na ito, Panginoon, wala na siyang excuse na ng Diyos. Kung magiging rebelde, Panginoon, hindi dahil hindi mo siya inabot, Panginoon, kung hindi nilayo ang kanya, Panginoon. Kaya sa oras kong ito, hinihingi ko mo, Panginoon, patuloy mong kausapin ang bawat isa, Panginoon. Hamunin mo sa parang gusto mo, Panginoon. Hayaan mo ikaw ang magbigay na ilang Diyos ng bagay na mahanasan niya at makita niya yung bagay na hinahanap niya sa iyo lang masusubuan. Panginoon, talagputin mo ang puso ng tao. Katayaan niya, Panginoon, na maramdaman niya ang pag-ibig niya. Sa oras po ito, Panginoon, yung mga kapatid namin na andito nakita Diyos sa harapan,
ikaw ang nakakakita ng kanilang kapasyahan. Panginoon, sa natitirang araw na kilang Diyos, sa natitirang session, Panginoon, mamaya, huwag mong hayaan na maging sayang na kilang Diyos. Hinihingi ko po, Panginoon, sa oras nito. Bigyan mo ng banal na Espiritu, patuloy na mangungusap. Mga tao magiging encouragement para itong tao, Panginoon, na nagdududa sa plano mo, makita nila, Panginoon, ang pag-ibig. Pinatagubilin po namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang kapasyahan sa kanilang dito. Bless them, Lord. Salamat po ng marami naman sa pangalan mo